Alam po ninyo, maraming pagsubok na dinaraanan ang ating bayan. Mula bagyo hanggang tagtuyot, mula sa mga trahedyang sasalanta ng buong bayan hanggang sa mga krimeng tumatarget sa isang tahanan. Sanay na po tayo dito. Idagdag pa po natin ang pang-aapi at pagpapahirap sa mga inosenteng sibilyan mula sa Maguindanao hanggang sa Abra. May nangyayari pong ganito. Hindi na rin po bago ang mga kwento ng pagsasakripisyo mula sa hanay ng ating kasundaluhan. Wala po itong pinipiling ranggo mula general hanggang private. Sumumpa sa tungkuling ito. Ang unahin ang kapakanan ng kapwa nilang Pilipino kaysa sa kanilang sarili. Inaasahan na po ito sa inyo at hindi po ninyo binibigo ang taong bayan. Narinig na naman po ninyo siguro ang personal kong pagdanas sa inyong kagitingan. Kung hindi dahil sa mga taong tulad ninyo, baka po ang bala na nakabaon pa rin sa aking leeg sa ngayon ay nakahanap ng ibang kalalagyan. Mula po sa aking puso, maraming salamat po. Gaya po ng nabanggit ko, nang huli kayong nakaharap. At gaya ng babanggitin ko pa sa mga susunod na pagkakataon, hindi magiging madali ang ating trabaho sa mga susunod na taon. Halos dilimas na po ang pondong dapat magagamit sana natin sa darating na mga buwan. Hindi pa po nangalahati ang mga bagyong inaasahan natin na darating sa taong ito, ngunit kung tatawagin kayo upang manguna sa mga search and rescue efforts, puso at tapang ang magiging pangunahin ninyong kasangkapan dahil na rin sa kakapusan ng pondo at kagamitan. Hindi na po tayo papayag na magpatuloy ang ganitong kalakaran. Hindi pa rin nagbabago ang aking paniniwala. Hindi tama na kung sino pa ang nagmamalasakit, kung sino pa ang labis-labis ang sakripisyo para sa bayan, kayo pa ang pinahihirapan. Tungkulin ko, bilang inyong Commander-in-Chief, ang pangalagaan ang kapakanan ninyo upang mas mabuti naman ninyong mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at haligi ng patuloy na pag-unlad ng Pilipinas ang pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan. Only with peace and order can stability take hold, and only with stability can economic progress ensue. Like the very first person who was honored with a rank in the Philippine Army, you continue to fight for our freedom. Freedom from insecurity, from hunger, and from poverty. Iyan po ang malawakang tungkulin nating lahat sa gobyerno. At ikinagagalak kong kilalanin bilang kabalikat sa ating laban ang bagong talaga nating Commander General, si Major General Arturo B. Ortiz. Nakilala na po ninyo ang iba pang mga pinuno ng ating pambansang tanggulan at hukbong sandatahan. Wala pong duda sa puso, tapang at integridad ng mga taong ito. Ngayon, kabilang na po sa kanilang hanay si General Ortiz. Ang assumption of command ni General Ortiz ay isang konkretong hakbang natin upang ipakita na tapos na ang panahon ng politika sa ating hukbo. Hindi tayo papayag na masakripisyo ang kapakanan ng taong bayan nang dahil sa personal at politikal na di pagkakasundo. Kilala niyo si General Ortiz at walang duda sa kanyang kakayahan at karanasan bilang sundalo. He is a recipient of Your Highness Honor, the Medal of Valor, and is the last bearer of that medal in active duty. He was highly recommended by our Board of Generals after being selected through a rigorous process. I assure you that he is a man of valor, integrity, and competence, fit to lead you as you remain at the Filipino People's Service across the land. Kabalikat po natin siya sa mga reformang isasagawa natin para sa ayos at mas mabuting alagaan ang Army. Kasama ni Secretary Gasmin, sisiguraduhin natin ang modernisasyon ng ating hukbong sandatahan. Kasama na dito ang pagpapalawak ng inyong hanay dahil habang dumoble na ang ating populasyon, nanatili pa rin ang inyong bilang. Civilian man o militar, hindi kailangan puro pagtitiis ang tadhana ng Pilipino. Sisiguraduhin po natin ang patuloy na tiwala ng ating mamamayan sa ating kasundaluhan.
Isang hakbang lamang po ito sa malawakang pagbabalik ng tiwala ng sambayanan sa bawat institusyon ng gobyerno. Under our administration, our strength as a nation will be fortified because a nation is only as strong as its people's trust in those who serve them. Ulitin ko lang lamang po, hindi ako mag-aatubiling tulungan ang inyong hanay. We will serve along with you and we will respond as best we can to your needs. Basta't ngayon, naayon sa ating tuwid na landas ng integridad at profesionalismo. Basta't para sa buong institusyon at hindi sa ilang gustong magpayaman, narito po ako para sa inyo. I ask only that you serve as we have all sworn to serve, with honor, with valor, with integrity. Kung patuloy tayo magsisikap, walang problemang hindi masusolusyonan. Lalo na kung patitibayan ang ugnayan sa mga sangay ng sandataang lakas at sa pagitan ng militar at sibilyan. Kung mananatili ang disiplina sa ating mga hanay, walang hamon na hindi mapapangbabawan. Gayang na napatunayan na natin sa ating mahabang kasaysayan, umaasa po ako sa marangal at mahusay na pamumuno ni General Ortiz. And as I have said, I am your Commander-in-Chief. A good commander like General Ortiz fights in the front lines and in the trenches with his men. Umasa po kayo na magkakabalikat tayo sa patuloy nating paglaban para sa reforma at para sa kalayaan mula sa gutom, kaguluhan at kahirapan. Bago po ako magtapos, purihin ko lang bahagya ang ating Lieutenant General Reynaldo Mapago, nag-demonstrate ng professionalism, tandaan ang kanyang dahilan para ma-promote at sana magpatuloy ang dalawang halimbawang itong magpakita ng halimbawang dapat tularan ng buong sandataan lakas. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyo lahat.